Sa kaugnay na balita, nagsalita na rin ang iba't ibang universidad laban sa tila intensyonal na pagpapaliban sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Maski ang mismong nagbalangkas ng kontrobersyal na forthwith clause sa saligang batas ay nilinaw rin ang tunay nitong kahulugan. Naritong report ni Arnold Herrera. Sunod-sunod na umapila sa Senado ang ilan sa mga malalaking universidad na agad simula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng tumitinding pangamba na tuluyang mabasura ang kaso dahil sa iba't ibang issue ng technicality. Una, iginiit ni Senate President Cheese Escudero na hindi pwedeng mag-convene ng Senado habang ito ay naka-adjourn, bagay na lalong ikinabahala ng publiko nang iusod niya ang pagdinig mula June 2 papuntang June 11. Ikalawa, posibleng maubusan na ng oras ang 19th Congress sa oras na magsara ito sa June 30. Ikatlo, hati pa rin ngayon maging ang mga senador kung posibleng nga bang tumawid sa 20th Congress ang paglilitis sa Vice-Presidente. Sa pahayag na Ateneo School of Government at De La Salle University, iginiit na mga ito na sagradong mandatong impeachment na nakapaloob sa ating saligang batas dahil nagsisilbi itong mekanismo upang tiyakin na ginagawa ng mga opisyal ang kanilang mandato. Sa panig ng UP College of Law, binigyan din ito ang linyang forthwith proceed na makailang ulit na ring pinagdebatihan ng mga senador. Dagdag nito, sa oras na ibasura ang impeachment, ay magsisilbi itong masamang precedent sa sistema ng checks at balances sa loob ng gobyerno. Gayon din ang naging pahayag ng University of Santo Tomas na nagpaalala na respetuhin ang konstitusyon at anilay forthwith proceed. Sa kabilang dako, nagbalangkas naman ng isang expedited version ng impeachment si Senator Francis Tolentino na magtatagal mula June 11 at nakatakda ring magtapos sa June 30 bago magsarang 19th Congress. Nilinaw naman ni former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na siya rin mismong sumulat ng salitang forthwith na ang kahulugan nito ay agad-agad. Isaan niyang paglabag sa saligang batas kung ibabasura ang articles of impeachment at higit sa lahat, pwedeng tumawid ang paglilitis sa susunod na kongreso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.